Hello mga katiats all over the Philippines. Shout out to all my followers right here in my channel. Thank you so much for keeping me company. And by request right now, ating tatalakayin ang sign na paa. Footprint sign for Yamashita Treasure right here right now. Okay guys, ito ay isang requested video over my channel. Ang pag-decode ng paa in several ways. Okay, ito muna ang umpisa natin, itong isang paa lang na kanan. Pwede rin kaliwa ang ganyan. Pareho lang ang pag-decode niyan according to Korean Treasure Code. Kasi yung ibang nagbaon yan na ganyan ang sign ay mga Korean soldiers na sakop ng mga JIA or the Japanese Imperial Army. Pero sila ay Koreans. Ngayon, sa pag-decode nila nito ay automatic na ito na 5 meters ang papunta doon. 5 meters kung saan nakaharap itong 2. Yan. 5 meters ang layo galing dito sa dulo ng toe. Ito. Yung thumb ng ating paa. So dito tayo maghukay. That's according sa Korean Treasure Code. Kung Korean ang nagbaon yan, ganyan ang pagkuha ng treasure. 5 meters lang. Pero kung Japanese, meron din iba silang method yan. Pag Japanese ang nagbaon yan, ay sinusukat itong dito. Sinusukat yan kung ilang inches. Example, yung paa ng Hapon ay 8 inches lang yata yan. Minus the thumb here. Sabihin natin 1 inch yan. So, all in all, 7 inches yan. Ang haba ng talampakan na ito. So, dito tayo mag-umpisa. Ang 7 inches maging, alam nyo na yan, palaging tandaan yan, ang 7 inches ay 7 meters or 7 yards. Kaya hakbang tayo papunta roon kung saan nakaharap yung toe. 7 meters ang hanapin natin na measurement. Pagdating natin sa 7 meters, diyan tayo maghukay. At diyan natin matagpuan yung item na hinahanap. So kunti lang yung diferensya guys. Sa Korean 5, sa Japanese 7. Meron lang silang diferensya na 2 yards or 2 meters. Pero malaking distansya na yan. Ang 2 meters. Pag hindi mo natumbok, akala mo walang treasure pero nandun lang pala sa unahan konti. Okay, ito naman yung kabila ang i-analyze natin. Ito ay footprint ng paa or shoe ng sundalong Hapon. Hindi ito paa, ito ay footprint ng boots, yung combat shoes sa giyera. Ngayon kung nakita nyo itong dalawang circle dito, ano ito sa palagay nyo guys? Ano kaya ito? Yan ay 2 items na nakabaon sa unahan. Ngayon, ano ba ang distance niyan? Paano ba kunin ang distance niyan, ang dalawang yan? According sa Treasure Code, bawat hole or bawat bilog yan ay 5 meters. Equals to, ang bilog, ulitin natin, is equals to 5 meters. So kung dalawang bilog yan, that is equals to 10. So una natin matagpuan, kunin natin ang center ng dalawang bilog na ito. Guys, ayan. Kulay tayo ng pula para hindi magulo. Kasi pag maliit yung cellphone nyo, hindi yan makikita. So kinuha ko yung center ng dalawang bilog. Tapos gumawa ko ng straight line na nag-cross sa kanila, ganyan. Nag-cross sa dalawang bilog, sentro. At bibilang tayo ng 10 meters papunta doon.
So sabihin natin, ito yung 10 meters. Hukay tayo dyan. Yan ang pangalawang treasure na ito. Itong bilog dito. Kuha tayo ng ibang kulay. Ito na bilog guys. Itong nauna. Ito yung 10 meters. Yan. So ang pangalawa na yan ay malapit lang yan sa footmark or shoe mark na yan. So bilang lang tayo ng 5 yards or meters. 2, 3, 4, 5. So dito tayo. Yan, madali lang yan guys. Pag alam nyo, napakadali lang. Ang problema saan natin matagpuan yung mga sign na yan. Pero sa ating kaibigan na nag-request sa channel kung paano yan i-decode, swerte mo Brad, kasi jackpot ka na dyan. Lahat ng decoding ay ipapakita ko ngayon tungkol sa paa. So ito ay 5 meters papunta dyan. This is your second item. Ito yung third. Make that first. Ito yung first. So dalawang item sa sign na ito na boot mark or shoe mark, and then dalawang butas sa unahan. Kunin lang yung gitna and then mag-project ng straight line papunta doon. Kasi kung hindi tayo mag-project ng straight line, baka mapunta pa tayo dito or mapunta tayo doon. Kaya kailangan talaga kunin yung center ng dalawang circle ito and then i-cross nyo yan. Ayan, straight na straight yan at makuha natin ang dalawang buried treasure. Alright guys, sana malinaw. Binilisan ko na talaga para mas madali lang yung video matapos. Pero maraming pang klaseng paa papakita ko ngayon. So okay. Alright, nandito tayo ngayon sa pangalawang foot sign. Ngayon ay dalawa na sila, magkapares na. Ano bang ibig sabihin ng magkapares na paa? Ang meaning niyan, literally ay hinto na. Meaning naglalakbay ka niyan, naghahanap ka ng trail sign, at nang makita mo yung paa na yan pag dalawa, ang sabi niya ay, oops, stop, right here. Right here, stop. Tigil ka na diyan kasi nandyan na lang yung treasure. Malapit dyan. Itong dalawang hintuturo, make that dalawang toes, yan ang nagpoint ng treasure. Ang treasure ay napakalapit lang, 1 meter lang. At kung wala sa 1 meter, dito ka mismo underneath the 2 footprints maghukay. Kung wala dyan sa gilid ng bato, kung nasa bato yan, dito at sa front, 3 lang, nag-triangle yan. Ganyan. So kung wala sa front, wala dito, check mo dito sa left side. And then kung wala, dito ka sa right. Kasi alam naman natin na naka-carve sa bato itong footprints na yan. So ganyan lang, pag dalawang pares na paa, meaning stop, nandito na ang item. Hukayin mo na, malapit lang sa footprints. Ganyan ang meaning niyan guys. Alright? So napakadali lang. Ngayon punta tayo sa ibang foot sign. Ito yung maganda. Gusto ko to. Challenging i-decode itong ganito. Ibang klaseng pa ito eh. Okay. Ngayon, nakita natin ito magkadikit itong 3, 4. Tapos itong isa bigla na lang humiwalay at nag letter B siya. Meron siyang letter B dyan. Ayan. Ngayon, ang importansya ng letter B na yan ay para makuha mo yung sentro. Dalawang method kasi ito. Pag wala dyan sa letter B, dito ka na sa isa pa. Pagkita natin yan mamaya. Okay.
So nakuha natin ngayon ang letter B. Ulitin natin. So gawa tayo ng V. Parang the Mona Lisa ito eh. Ayan. So meaning to say, isa lang yung toe. So meaning merong one buried item. Isa lang ang buried item dyan. At yan ay hindi malaking treasure. Hindi yan yung Imperial Treasure Site or Imperial Vault. Yan ay mga inipon-ipon lang ng isang squad ng sundalo at nilagay yan sa ammunition box. Karamihan yan ay binuhusan ng simento para ma-preserve for a long time. So ito na yung method number 1 sa approach dyan. Kunin mo yung center dito sa B at baliktad na arrow yan. Instead na papunta dito, doon siya papunta. Ano ba ang distance niyan? Sabi na natin kanina, ang distance ay kung isang bilog, yan ay 5 to 7 meters. Itong 5, ito yung Korean na standard sa paghanap ng treasure. Yung pinakamalapit nila na distance ay 5. Sa Japanese naman ay 7. Ngayon, kung hindi nakuha sa ganyang decoding sa letter B, kung hindi nakuha sa B, ang gawin natin ay ibang decoding na naman. Ito ang kunin natin guys, ang center ng toe. Kunin natin ang center niyan. At nang makuha na natin, kunin natin ang central axis. So dito tayo. Papunta dito at papunta doon. Kinuha natin yung center ng oblong na ito. And then ganun din 5 to 7 yards or 5 to 7 meters. Hakbang lang kasi yan ang ginawa ng mga Korean or Hapon. Hinakbang lang nila yung meters. Hindi talaga exact 2 yards or meters. Basta malapit doon na measurement. Kaya assume na lang natin na meters or yards. Pero hakbang lang yan ang ginamit nila noon. So dito, yung pangalawang, kung nagmintis tayo dito sa letter B, dito yung pangalawang decoding natin para matagpuan ang treasure. At ang distance niya ay 5 to 7 meters papunta doon. Ito naman isa ay papunta dito straight. Alright, sana malinaw at meron pa tayong i-decode na isang klase na paa. Papakita natin. Alright, ito guys yung magkakaibang paris ng paa. Para siyang binaliktad na paa. Kasi ang may-ari niyan na paa ay nag-cross yan ng kanyang legs. Meaning to say, nag-ikis. Nag-ekis yung kanyang mga legs. Kaya nagkaganyan na nagkabaliktaran ang placement ng footprints. So, ang nangyari dyan, kasi X yan, this is according to Japanese treasure book decoding, naka-X yan. At kung naka-X yan, ang sentro niyan ay ito. So, kulayan natin ng pula kasi napaka-importante ng sentro. So ito na yung center niyan. Anong ibig sabihin kung nandyan ang center? Di ba pag malaking bilog, yan ay treasure under or treasure below. Kaya underneath sa sign na yan, kung nasa bato yan sa ibabaw, sa ilalim ng bato mismo maghukay or underneath sa sign na yan, sa gilid niya, or dito lang sa mga palibot niya, ang hukay dito, or dito, dito. Pero ang pinaka precise or dapat unang gawin ay dito talaga underneath sentro sa dalawang paa kasi nag-ikis yan. Okay, so ngayon alam nyo na guys ang meaning ng baligtara na paa. Ngayon naman ay punta tayo sa last, sa panghuling
klaseng paa na i-decode natin. Ito na yan. Ang dalawang klaseng paa. Lakihan natin. Okay, andito na tayo sa dalawang klaseng paa. Ito ay nakakatakot kasi hindi natin alam kung anong meaning niyan. Baka mayroong sasabog diyan. Ngayon, may kasabihan na small learning is dangerous. Ang kunting kaalaman ay napaka-delikado daw. Yan ay ma-apply dito sa treasure. Kasi kung kaunti lang ang alam natin, hukay na hukay tayo. Di natin alam ang mga danger. Malamang sasambulat tayo tulad noong nangyari 3 years ago. Doon sa Luzon, mayroong mga fisherman na nakakita ng live bomb na vintage. Akala nila treasure yung laman kasi nilulumot na at may mga talaba na. Yung torpedo pala yun. Ngayon nilagari nila, sumabog. At gutay-gutay sila, walang natira. Kahit skeleton nila or bones, naging pulbos. Grabe. Iglap lang. Naglaho sila na parang giniling na corned beef. Alright, ito na guys. Unahin muna natin ito. Ano bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin nitong square box according to Japanese treasure codes at sa ganitong hitsura niya, ito ay treasure in the, malayo yan, treasure in the rice field. Doon daw hanapin ang treasure sa palayan, rice field. Hirap magsulat sa mouse, nangangawit na ako guys. Ito rice field, sana nabasa nyo yan. Ang treasure ay wala dyan sa footprints. Malayo siya, nasa rice field. Ngayon, paano natin malaman ang distance ng rice field na yun? Dito tayo guys kukuha ng measurement para sa paghanap ng rice field na yan. So, sukatin natin sa inches. Ito, kung 8 inches yan, meaning 8 meters plus another 8 dito sa kabila. So, halimbawa lang 8 inches itong kabila and then 8 inches din ito. So, therefore, we have 16 inches. And that is equivalent to 16 meters. So, ang papunta natin doon ay 16 meters. Malayo-layo na nga. 16 meters yan. At paano natin kunin ang center? Ito rin ang center natin. Kunin ang center nito. Tapos ang center dito. Sa dalawang toes. Ano bang tawag niyan sa Tagalog? Hinlalaki. Ito center din ito. And then mag-cross tayo ng straight lines dyan. Like that. So, papunta doon, straight line. 16 meters. Medyo malayo na nga. In the rice field. Kasi merong ganyan na kaso na natagpuan na treasure doon yata sa Davao na ganyan sa rice field siya nakuha at 16 meters or more, basta malayo-layo ay natagpuan. Pero ganyan yung sign niya, may square box sa gitna na may X. Ngayon, dito tayo sa kabila guys. Ano kaya meron itong kabila na ito? Okay, so umpisahan natin. Ano kaya ang meaning ng sign na ito? Well, yan ang sinasabi ko guys sa inyo na danger sign yan. Yan ay booby trap. Sabihin na natin na lagyan natin ng sign na BT. Ang bilog na may X
yan ay booby trap. Meaning, ang treasure sa unahan, doon ay mayroong traps. Pag hukay nyo ay sabihin na natin na chemical traps. Kasi yung mga vintage bomb, hindi na yun sumasabog pag matagal na panahon kasi yung trigger mechanism na napuputol na. Example, yung mga wire. Wala na yun sa 70 years. Wala na ang mga copper wire. Pag inilibing yan sa lupa, napuputol na. Kaya yung vintage bomb, hindi yun sasabog kung hindi mo yun lagariin. Kaya ang pinakamagaling o pinakadelikado na booby trap na ilalagay ng mga Hapon sa box ng gold ay yung kinakatakutan natin na cyanide. Yung cyanide na yan. Cyan. Yan ang parang asin yan na powder at nilalagay yan sa ibabaw ng box sa lupa at sa gold bars para ang unang makahipo niyan magkasakit, makain niya at mamamatay siya ng dahan-dahan, malalason siya. Kaya sinasabi na may curse daw ang Japanese gold. Siguro meron dahil may cyanide. Yung cyanide ang nagdadala ng curse sa gold ng Yamashita treasure box kasi nahalo yung powder at dahan-dahan tayong mamatay kaya sinasabi natin na may curse. Kaya pag ganitong symbol guys na may bilog at may X siya tapos bilog dito sa kabila, ito ay treasure box talaga. X na may box. So ito ay danger. Pero kung may danger, meron niyang binabantayan. Kaya nga nilalagyan ng bomba kasi merong laman. Alright, kaya lang mag-ingat lang sa pagbukas ng kahon. Baka merong lason. Huwag ka agad lumapit pagbukas, distansya muna at hintayin ng ilang oras o minuto para humupa yung evaporation ng chemicals. Alright, at sa paghukay nyo, pag malapit na kayo sa mga signs na nandoon na yung concrete slab or yung seal na concrete, pag nakita nyo na yan ay dahan-dahan na ang paghukay. Baka mayroon kayong masagi na mga booby traps. Alright guys, sana ay nagustuhan yung aking presentasyon ngayon at salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa aking channel. And as I promise, meron naman akong regalo sa inyo guys. Ito ay GPS coordinate ng isang Imperial Treasure Site diyan sa malapit lang sa Manila, sa Quezon. Ito matagpuan at pakitingnan nyo na lang guys. Maraming salamat at ako'y magpaalam na be safe, take care of yourselves, and don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.